build a prayer altar. Sabi sa Thessalonians, pray continually. Sabi sa Colossians, devote yourselves to prayer. Sabi sa Colossians, always wrestling in prayer. Sabi sa Lucas 21, watch and pray. Marami pa pong verse yan. Sa Ephesians, merong about prayer. Pray with all prayers and supplication. Pray. Kapag lumalago ka sa pananampalataya, yung panalangin, hindi natitira yan sa kwarto. Hindi yan natitira sa simbahan. Patututunan mo yung kahit naglalakad ka, nagpe-pray yung mind mo. Hallelujah, Lord, bless me, Lord God. Sa pupuntahan ko, cover me with your precious blood, Lord God. Sa gagawin ko, lahat ng ginagawa ng kamay mo, pinapanalangin mo kasi nagiging habit mo siya. Pray, build a prayer altar. Kailangan natin ng buhay panalangin. Amen? O, alam niyo yung kasabihan ng matatanda? More prayer, more power. Less prayer, no prayer. Oh, wag ka na magtaka. Wag ka mag-pray. Isang araw, patay ka na. Wala naman sinabi sa Bible kung paano manalangin. Hindi naman tayo tinuruan ng Bible na, o sige, para manalangin ka, ganito gawin mo ha. O magdasal ka ng 10 ama namin, 10 ganito, 10 ganito. O, hindi naman ganun. Number 1, para alam mong i-bless ka ng Lord, kilalanin mo siyang tatay. Kasi minsan yung prayer natin, parang nagmamakaawa tayo sa Diyos eh. Lord, parang awa mo na sana, ganito, ano sana. Do not beg in prayer. Hindi ka na mamalimos. Kayo ba namalimos sa tatay nyo? Ano sabi sa Bible? Eh, yung tatay mo nga kahit anong sama, pag humingi ka ng tinapay, bibigyan kanya ba ng bato? Hindi. Tama? Minsan nga kung sino pa yung masama, siya pa yung maraming blessing eh. Oh, tingnan mo, napakabait ng tatay natin eh. Oh, sabi niya, kilalanin mo siyang Father. Father, ama namin, sumasalangit ka. Bakit sumasalangit ka? Kasi alam mo, dito sa lupa, walang kasiguraduhan. Sa langit, alam mo merong magandang mangyayari sa'yo. Amen?